Okay, this morning, mga igsoon, nagpadayon ta sa pagtuon sa stewardship of a local church. Ika-19 sa atong pagtuon sa stewardship of a local church. And the title of the message that we're going to discuss this morning, again, nagpadayon ta, how we employ our treasures. Ika-7. Naatay treasure pero di ta kaybaw mo gamit. Naatay treasure pero di ta kaybaw mo kanabito asa na to ipamutang. Unsa na to paggamit ni para mahimaya ang Ginoo. Once nga makagunit tag treasure, ang ato dayong intention is to make us happy. Are you listening? No, kung daghan na jud kaayo hala, mamili din ka asa man ta manuroy sa abroad. Why laing giuna-huna nato kun dili ikalipay sa atong kaugalingon mga kaigsunan. But wait. Naay mando ang Ginoo kabahin sa treasure. If you really want to enjoy your life, mga igsoon, with much treasures on earth, it should be done in accordance to the will of God. Kay dili nagibawal sa Ginoo ma-enjoy ta. In fact, ang gi-offer sa Ginoo is joy, ang gi-offer sa kalibutan is happiness. Asa may mas nindot ana? Ha? Kaning happiness, malipay lang ka kung naa-aktual makita nimo ang makalingaw nimo. After that, wa na. Pero kaning joy, mga kaigsunan, dot sa bukog na kalipay. Nga bisag wa na, ikaw na lang usa, malipayon gyapon ka. Only God can give that. Og mahatag na sa Ginoo sa mga tao nga naa sa iyang kabubuton. Di ba? Pero ato piliyon ng kalibutan, nagkagay problema eh. Og unsa may makabuot nimo, makalipay nimo kadali, pero paglingi nimo mga kaigsunan, di man makapiog ng imong nakuptan sa imong pildihon. Kay ikaw may mupildi sa imong problema. Pero once nga ikaw nakas kabubuton sa Ginoo, who will fight for your problem? God will fight for your problem. Mo na nakanindot. And God's blessing is durable. Pasabot na, walay kanang gidakon sa problema nga mupildi sa imong panalangin. Posible kang mauyog, mga kaigsunan. Yes, posible ma-feel nimo ang intensity sa kakusog, sa hapak sa imong problema. But wa may makapildi sa panalangin sa Ginoo, iya man ang promise. Mo na nakanindot. So in God's time, iyang timing, mga igsoon, maka-provide gid siya sa panahon nga gikinahanglan nimo. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity that we could learn from your message, O Lord, about how to become a good steward of your ministry. I pray that you will use me, empower me this morning, O Lord, and please prepare the heart of your people. And to our visitor, O God, this morning, may you please guide him and give him understanding, O Lord, that he may understand your message this morning. And this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ipadayon na to ang ikatulo nga points ani mga igsoon. How do I share my money? My money. Can you say the word, my money? Ina ko na ba? My money. My money. Can you release that? This is my money. Ayaw naghilabti. This is my money. Amo na problema diha. Di na ba imungan mo nakasuwat diha? Mabito na, gilisa na nagmananap mga kiksuon para din alalisan kag kinsa ng kwarta. Ang mananap, di man mangangkon sa kwarta. Pero kung ibutang ni mo nga sa tao, awa na, ang kuno na sa tao, mga igsoon. Pero salamat ta nga naay provision nga mahatag sa Ginoo nato. But it is very important that we should know how to use our money. So, kaning word sharing, kaning pag-share sa ato ang kwarta, mga kaigsunan, pangitaon kayo ni. Kung kabaw ba ta mo share, kay kasagaran ato manghipuson taguan nato sa lugar nga di makita. No? Ang makakita ra ang tulisan. Sa sige nimong tago, awa na kay bawon tulisan kanu sa kaatangan. Kay maayo kina sila maniktik, mga igsoon. Okay? Ang ika-letter F nga atong isgutan about how do I share my money is the principles of giving. Ato ning i-learn unsa may prinsipyo sa giving. Without understanding, kaning correct understanding of giving, maglisod yung kag-share sa imong money. Agree mo na?
Kay as human as we are, mga igsoon, our nature is to get, not to give. That is the nature of man. Ngayon, nahimo mo na siyang nature because nahitabo manggod ang fall of man. Kung wala pa to nahitabo, wala unta na nga nature nga pagkahakog. Mao na nga tungod sa sala, mga igsoon, na fall ang tao tungod sa gibuhat sa yawa, so naangko na to ang pagkahakog. When it comes to money, wa gyud ta, ana gyud ta, mga igsoon. And only by the grace of God we could learn His grace, o sa grace sa Ginoo, giving, o diha pa ta makarelease sa grasya sa Ginoo. Okay, so na ay prinsipyo sa giving, mga igsoon. Giving is a profound biblical principles that reflects God's generosity and love. So dapat maunay mahitabo. It is not to boast your name. No, it is not to make your name more kanabitong more popular. No, dili sama sa kalibutan, mga igsoon, nga manghatag gani butangan og picture nimo. No, sa diha maghatag kag dinagko, manawag kag media. Mao nay kalibutan, mga igsoon, because they want the whole world to know. Pero diri sa biblical nga paghatag, mga kaigsunan, let only God knows what you are doing. So muna importante kayo, mga kaigsunan, nga ang atong giving, matuman yun ang principle nga atong gireflect ang pagka-generous sa Ginoo. O atong ma-reflect ang iyang gugma, pinaagi sa paghatag. Nakasabot ta, mga igsoon? So, when you give, kinahanglan dili nimo ibutang yun ang imong kaugalingon diha sa imong paghatag, kundi ang imong hunahunahon, this is for the Lord's glory. In the name of Christ, I am going to give. So, na mga panahon sa inyong kinabuhi nga makatabang mo sa inyong isig katao, Ginoo gyud mo imong ibangil diha. Di ba? Na kay tabangan nga wa ka kaila. Imo gyud ang ingnon nga God told me to help you. Ako ni ihatag nimo kay giingnan ko sa Ginoo. Ayo gyud ikaw. Kay kung ikaw na gani, wa na, delikado na ka. Kaya ang mga tao nigtan-aw nimo, dili na Ginoo makita, ikaw may makita nila. Okay? So, upat kabutang ani nga portion, kaya this is part 1 pa man sa atong isgutan. Number 1, it is initiated by God Himself, kaning giving. So, kung kani siyang giving, gi-initiate ni sa Ginoo, so we should learn His principle about giving. Dili man gyud ta, wa man gyud ta aning giving, mga igsoon. It is the Lord's kanang bitong working nga ang kaning giving makasabot ta. Kay ang kaning giving kaya ug imong sabton, mga kaigsunan, the world is empty, dark, puros tubig, kangit-ngit. Unsa gibuhat sa Ginoo? He created things. Tanan iyang gi-create through His word. Hantod gihimo niya ang tao, unya giumol niya gikan sa abog. Unya pagkahuman iyang gihuipan ang ilong. Unsay iyang gihuyop sa nostrils. Breath of life. Motive first nga gihatag sa Ginoo sa tao. The breath of life. Hinatag ni dinhi atong paningkamot nga naa ating kinabuhi. Are you listening? Unya pagkahuman gitagaan ta sa Ginoo og lalaki may una gibuhat, gitagaan si Adam og Eve. Si Adam may naningkamot nga naay Eve diha? Wala. Adam cannot do anything about it. Pero sa dihang kuan na niya, gibutangan na niya mga ngalan, ang mga mananap, mga kaigsunan, nagparis-paris na. Niyo nang Ginoo, di man maayong mag-inusara ning laki. It is not good for a man to be alone. So mo na gibuhatan niya og Eve. Giyon sa pagbuhat si Adam, gikan sa abog, gikan sa yuta, giumol si Adan. Pero si Eve, diin man gikuha. Sa gusok. Mo na gitandi ninyo ang panit sa babae, panit sa lalaki, lahi gyud sa babae. Di ba? Mo nang nay magpababay-babay, mailhan gyud. Kay mailhan magyud gikan kas yuta.
ang babay mailhan gyud ning gikan sa bukog. Lahi gyud resulta mga igsoon. Nakasabot ta? So gikan sa gusok, wala siya kabuot, di siya kapili, ang Ginoo nagpili mismo. So mo na pagka kuan na naana si Adam and Eve, nanay pare si Adam. Mo na nakanindot mga kaigsunan. So hinatag tanan. No, si Adam gitagag Eve. Sunod gitagaan silag anak. Puro sigud hatag mga igsoon. Mo na kani atong kinabuhi na nabuhi ta tungod sa hatag sa Ginoo. So it is God who initiated giving. In 2 Corinthians chapter 8 verse number 1. Klaro kay ingon sa Bible mga igsoon, ingon sa Bible, moreover brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. O karon, daghan na mga panahon ng labay. Karon church age na. Panahon sa simbahan sa Macedonia mga kaigsuonan. Tunga-tunga sa ilang kalisod, gipakita sa Ginoo ang prinsipyo sa Ginoo kabahin sa iyang gi-initiate nga giving. Kanang grace diha is the giving that God bestowed to the churches of Macedonia. So, dito nimo makita, diha magyud nato makita mga igsoon ang tinuod nga giver sa panahon sa kalisod. Nga kanang naa gyud ba nga pig-ot na kay kinabuhi pero kanang hatag gyapon. Dali ra man ihatag kanang nag-awas-awas mga igsoon. Imo na nangatagak na ba? Ay imo na lang na. Ilalima ka nangatagak na kay di na napuno na imong bulsa. Oh, pero katuin taon gipangita pa asa na ganito ko anak ko ihatag nimo. Asa to na ko nasuksok oy. Oh, hatag gyapon ya malipayon maunay grace of God mga igsoon. Mo gusto ipakat-on sa Ginoo nga prinsipyo sa paghatag. So it is God who initiated the giving. 2 Corinthians chapter 9 verse number 8. 9:8. The Bible says, and God is able to make all grace abound toward you. So kanang grace, giving. So nihatag ka, nikat-on ka sa giving, the grace giving, imong gikat-on. Now, here's God to you. Ang katong nihatag, tanawa kung sa'y buhaton sa Ginoo. God is able to make all grace abound toward you. Ibalik sa Ginoo diha nimo that He always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Kada buhaton nimo nga maayo mga kaigsunan na ay supply. Mao na ang mga Kristohanon nga magkat-on og giving, di gyud mahubsan sa panalangin. Ngano man, because it is written, God is able to make all grace abound toward you. Di mahurot. May abound to every good work. So kada good work imong buhaton, nitabag ka, nitunol ka, no? Bisag wa nakakaila. Left and right, mga kaigsunan, mubaha ang panalangin. Di ba? O maughan ang mga Kristohanon kay lagi mao may paningkamot sa yawa nga magkalisod ka para una wa kay panahon sa buluhaton kay lisod kay kinabuhi pastor kinahanglan jud ko maningkamot. Ikaduha, di ka kahatag tungod kay kuwang man pastor ay. Di man ka mao pay pagdawat nimo sa sweldo, ang imong indication sa utok kuwang. Mao nan di ka ka-share kay dako-dako lagi ni pero sa man di ni kaabot sa katapusan. Ikaw na i-decide. Di ka kakita sa Ginoo along the way unsaon kaniya pagsapnay hangtod sa sunod nga pagdawat nimo. Kay ang imong kinabuhi, imo nang gihigot diha sa imong gikuptan. And that is why you cannot give. Oh. Wa ka nituo that God is able. So imong kuan ang Ginoo, Lord, dili lang kuan ang giving, Lord, kay kuwang paman. Unsa kay gingon sa Ginoo once nga mo cut on ka, kay mo may giingon sa Ginoo, I want you to I want you to see, I want you to witness the grace of God nga iyang gibestow didto sa church in Macedonia. Nihatag sila bisan naa sa kalisod.
Unya ikaw nagkupot-kupot ka niya, dili lang kay kuwang lagi ni. Awa ka kakat-on sa grace. So ang grace nga giingon sa Ginoo that He is able nga iyang ipa-forward diha nimo wato mahitabo. Unya sufficient pagyud. In all things may abound to every good work. So kada panalangin sa Ginoo mubunga siya og maayong buhat. Sa dihang na nagbuhat ka og maayo, musupply na sa dang Ginoo dili mahunong. Kanindot anak mga igsoon, pero sa dihang testingan ka sa Ginoo, gitagaan ka, uwa man ni bunga good works. Nahipos man. Amo na miyo nang Ginoo, hagbong ka. Hagbong ka kay namay kanang duha ka reason nganong gitagaan sa Ginoo ang iyang anak. Una nga reason, because gikinahanglan kay nangalagad siya. Naay lain nga iyang tagaan to let you know that you cannot be trusted. So kinsa ka nga gitagaan sa Ginoo? Di ba? Kay kung sikag pangayo, mangayo biyata sa Ginoo, Lord, panalangin ko Lord, pero alagi ka nangalagad. Unsa may reason panalanginan ka? So, there are times nga i-allow sa Ginoo, sige, tagaan ti ka to let you know that you are not worthy. Sakit kayo, no? Kay igo naman gipakuan niya, pagkuman gilamoy man sa siyawa pod. So, muna yung nakapait. So, it is God who initiated giving. Angay bang katunon? Kaya kung naay mga kalihukan diha, mga manita, kasi nagpasiyogda na. Unya, pag ingon sa ngalan nga, uy, dako kong pagsalig, ana, apil ko. Oh. Di ba, ana, atong style? O karon, kasi may nagpasiyogda ng giving. O na kayo salig? Apil. Ano di man mo apil? Nanasad ni mayuha ginan. Di naman ang Bible na atong gibasa mga igsoon. Ang ako rin yung job no is to help you see what you need to see. And let the Word of God speak to you. Ang pulong sa Ginoo mo nagsulti. Gitultulan lang tamo asa dapit. Okay? So it is God who initiated. Number 2, it is to be done thoughtfully. Dili kay hatag lang ka tungod kay aluya. Asa man na ba? O sige, sa muka. Tanawa, nindot kayo ang gingon sa Ginoo. Dapat gibuhat na nimo thoughtfully. Ngano man, when God gives us all things thoughtfully. Ang reason niya mga kaigsuonan nindot kaayo. 2 Corinthians 9:7 tanawa. O sa iyong Bible, every man according as he purposeth in his heart. So, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Katong dunay tinuod gyud nga thoughtful siya ba kanang naay panguna-huna bitaw, naay great concern. Mao to siya mga kaigsunan ang makahatag og kanang pagkamalipayon nga pagkahatag, cheerful giver. At kasabota. God loveth a cheerful giver. Ing ana nga klase nga pagkahatag o karon unsa man ka klase nga manghahatag kung mohatag manggani ka. Di ba daghan kay tag sipyat mga igsoon? Wala ta kasubay sa prinsipyo sa giving. It should be done thoughtfully. Tanawa example mga igsoon sa Exodus chapter 25 1-9. Mando sa Ginoo sa Israelites. Nya mayon day ka, watay labot ana pastor, Israelites man na. Gitudluan man ta mga igsoon nga tanang luwas kaliwat na ta sa mga Israelites. So apil ta ni. Apil ta. Mao na ato ni katunon mga igsoon tanawa. Mando sa Ginoo mismo ha, 25 1-9. Ingon sa Bible, and the Lord spake unto Moses saying. So it is God nga nag-ingon. Verse 2, speak unto the children of Israel that they bring me an offering
of every man that giveth it willingly with his heart, ye shall take my offering. So gisugo si Moses, kuha ato ilang offering, kato lamang naghatag willingly. Yan man, nari ako tambag ninyo, if your heart is not willing, better not to give. Kay di na gihapon ka baslan sa Ginoo. Ayaw dyo ko nahuna nga ang gitinguha sa simbahan, ang gitinguha sa pastor, kwarta. Wrong. Sultian ta mo, may pagdi ka muhatag kung ang imong kasing-kasing sukwahi, dili willing. Kay useless mga igsoon. Imo rang imak ang Ginoo sa iyang teaching. Hagbay na ko sighatag, wa man lagi ko na dato. Hagbay na sighatag, wa man lagi, nakalisod man lagi noong ko. Oh, kasi may imong gimak, ana. The Word of God. Kaya ang pulong nag-ingon nga once na muhatag ka, panalanginan ka sa Ginoo, that's the principle. Pero nga nung waman nahitabo. Because something is wrong with your heart. So better not to give. Ayaw yung na mga kaigsunan nga muhatag tayo kay looy kay itong simbahan. Necessity. Ang muhatag na lang ta, kay kita man sige ag-igo. Grudgingly. Di ba? Asa raman ka mahigugma, higugmaon sa Ginoo sila nihatag ka, cheerfully. O dira, gimandog yun sa Ginoo, klaro kayo, kuha ato katong naagyod kinasing-kasing, ye shall take my offering. Mga igsoon, tanawa ha, offering ang gisgutan na yun, dili tayo sa offering. Para asa man ang offering, tanawa ha, verse 3, and this is the offering which ye shall take of them. O say una, gold and silver and brass. Kamo, dasige na mo reklamo, maka-offering mo, ginagmay, mga kaigsunan, di ka nakapalit, usa ka gold. Nga, reklamo na mo. Tanawa na usay gipakuha sa Ginoo. Gold and silver and brass, verse 4, and blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair. So, naay specific nga gipakuha sa Ginoo. Ngano kaha? Ato nagsabtan unya, verse 5. And ram skin dyed red, and badger skin, and shittim wood. Verse 6. Oil for the light, spices for the anointing oil, and for sweet incense, onyx stones, and stones to be set in the ephod and in the breastplate. Verse 8. And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. Unsay mando sa Ginoo, mga kaigsunan? Para asa? Nganong gipapundok man to sa Ginoo? Para diin sa sanctuary. And let them make a sanctuary, that I may dwell among them. Verse 9. According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. O karon, simbahan naman ron. So asa man padong ang atong offering para sa panginahanglan sa atong tigumanan. Where is your concern? Naabay, imo ba nang gihatag ang imong offering nga naa kay thoughtful ka ika sa imong church? O imo gihatag na imong offering kay hala mag-offering ta kay pagkasabaa ani atong pastor ang nag-offering, di na thoughtful. Dapat thoughtful ka. Hatag ta sa atong offering para kanang to let the people see that our God is great. Diba? Pag-establish man na sa ngalan sa Ginoo, mga kaigsunan, mabito na nga ang atong pagtuo, kaning atong itsura diri as a church, mga kaigsuon, is the image of our faith to our living God. Mao ni ang atong expression of worship, expression of our love to the Lord. Ganindot ang atoang kahimtang. Oh, pero kung ang mga tao dili ka thoughtful ana, kanus apaghata kayuta. Apil man na.
Dili ra man na sa kanang specific nga ibutan nato kanang lot. Pwede man na apil ang kanang manghinubra ang atong kanang pundo sa offering mga kaigsunan, apil man na. Anha man nato kuhaon electric bill kay wa man mo padadag oil para sa kuryente, para sa suga. So ato tabayad sa Meko. Asa man na kuhaon offering. O tanawa. O subaya lang mga kaigsunan expenses sa church. Against sa offering sa church. Oh, where is your thoughtfulness? O niya, daghan kayong complainers. Huwag ikakasabot mga kaigsunan kung unsa na'y situation sa economy sa imong church. Di ba sa usa ka pamilya, before ka mo reklamo nga, mao ka na ra may sudan, imo sa hunahon nakaambag ba kag butang diha sa budget for food. Di ba? Nakakita ka na aircon, wa man ni andar-andar, grabe hasan na nga. Imo sa una-unaon, nakaambag ba ka para kuryente? Diya sa inyong balay ba? Di kayo magsigir reklamo sa imong ginikanan. Nga naman ingon ani man ning sudan. Nga nang ingon ani man ni atong balay. Nga nang ingon ani man ni pa unsa may imong giambag diha dako ka namang tao. O ana gihapon ka. Ma. ATM gihapon ka dako ka naman. Pila ka tuig gud ka nga sapnay gisapupo sa imong ginikanan. Unya sa panahon nga ikaw pwede na unta ka nga makaambag mga igsoon sa panginahanglan sa panimalay ninyo, ATM ka gihapon. Ay tama. If you are thoughtful sa imong family, muambag jud ka. Thoughtful ka sa imong inahan nga perting kapuya, nangandam na ka para karong last Sunday. Unsa kahay imong itunol sa imong inahan. Thoughtfulness is very important when it comes to giving. The reason why you give, because of thoughtfulness. Pagkaninduta, anak. So muna'y atong katunon, it is to be done thoughtfully. So klaro kayo ha? Ang example, ang paghatag nimo sa church, kung dili ka thoughtful, ang Ginoo dili ka balikan niya. So in any area sa atong kinabuhi, the reason why nga nihatag ta kay thoughtful ta anang tawhana. Thoughtful naman mo sa inyong giganahan. Di ba? Malipay dayon. Wala ka thoughtful ni mo no. Kaya daotan magtinguha. Tanaway nig matuman na iya tinguha, di na gyud mo hatag. Hello. Ayaw pagingon na kay kuan ra kayo na kanang fasad ba? Fasad. Unsay pasabot na ng fasad? Mura ra siya og kanang pang-intro lang ba? Pang-intro. Mura imong camouflage, mura mag-imuhang pagtakuban. Sa Bisaya pa ng fasad nga pasad Bisaya og English sagol para padung sa kagulanan. Nindot ra sa sinugdanan, pero pasad day siya. Padung sa kagulanan. Nasabtan na ninyo. Muna mag-careful mo. Di ba? Kay naay mga karakteristik ng tao, naay attitude, naay karakter. No, naay kanang batasan og unsay tawagan ng usa? Kinaiya. Kanang kinaiya, perti lisura usbon ana, the character of a person, it is very hard to change. But the attitude, mga igsoon, the attitude may help your bad character nga mag-good siya. So, it is hard to change your character. Agree. But please, your attitude. Bantay na. So, diha nimo ipasod ang thoughtfulness. Hantod nga maanad ka, mahimo na nimong habit, mahimo na nimong character. Sa at least nakaambag ka sa imong kaugalingon. Muna'y nakanindot. Ang nakanindot, tinudlo, gikan sa pulong sa Ginoo. Makatunan yun ni nato. Kay mauman ni ang mo fine-tune sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. So kung muhatag lang ka, tumasahatag lang, okay pakialam, hatag lang, imo na ng usbon. Nganong muhatag man ka? So it should be done thoughtfully.
Number 3, it is to be voluntary. Dapat wa ka gipugos. 2 Corinthians chapter 8, 3-4, luksuta sa 8 ug 12. Chapter 8, 3-4. The Bible says, "For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves." Voluntary. Dili kaangay lugiton para muhatag. No? The job of the man of God is to teach you that giving should be part of our life. And how it should be done? Ingon sa Bible, mga igsoon, voluntarily. Dapat willing. The church in Macedonia, naa sila sa panahon sa kapobrehon, but because of their willingness, wala siya nahimong hindrance nga makahatag sila. In verse number 4, tanawa ha, sabto na tunay, praying us with much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Atong nigsabton, pagkagwapuha ani nga bersikulo, mga igsoon, una diha, giingon ha, praying us with much entreaty. Unsay pasabot, ana, mga igsoon? Ang Macedonian church nga naa sa kalisod, nihangyo sila ni Apostle Paul, dawata lang ni, please. Ingon ana sila klaseng muhatag. Naman tayo usahay nga natas kalisod niya, tag-hatag kintay. Ang kanang, huwag kamay na magyun ni, pero sige lang, basta makaambit lang ko ba? Ako nagkalisod, medyo ko, ay nalagpanabit na nagkalisod ka para balibaran ng imong hatag. Nakasabot ha? Ang gibuhat sa Macedonian Church, yes, na sila sa kalisod, nakahibaw ang mga apostoles nga na sila sa kalisod, and that is why si Apostle Paul wala dayon ni accept sa ilang giving, mga kaigsunan. Pero sa gibuhat nila, praying us, gihangyo me with much entreaty. Please accept this. Tanawarag unsa nilang pagkawiling, mga kaigsunan nga mohatag. Unya ang tawag pagyud nila sa ilang giving, that we should receive the gift. Ingon si Apostle Paul, gihangyo mi og ayo nga dawato na mo ilang gift. It was freely given. It was willingly given. No string attached. Ingon ana, mga kaigsunan nga klase, willingly, voluntarily. O, nakasabot mo ng verse 4? Usay, ato na na, yanuhon, ato na labyan, mga igsoon, pero pagkagwapuha diag pasabot ana. Verse number 8. Look at verse number 8. I speak not by commandments, but by occasion of the forwardness of others. And to prove, tanawag unsay reason aning kanang giving, mga igsoon, to prove the sincerity of your love. Mauna ka, sa dihang muhatag ka, naagyod na'y pasabot. Naakay giprove. In verse number 12, the Bible says, "For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not." So dili ka pwede nga magpakaron ingnon nga makahatag ka, unya nanguha ra ka dito, dili imuha para ka makahatag. Dili na siya maayo. Kay ngano man ang rule sa giving, according to what you have, not according to that you have not. No, so di ka pwede maingon, mari pa utanga sa tamaribyo, sama ni naman ni gibing-gibing diri mari oy. Kung wala. So kung wala jud ka, mga kaigsunan, and you want to give your life first. Mo nang wa kay kahatag, mga igsoon, tungod kay imong kinabuhi, naningkamot ra ka mangita og materialis para imong ikahatag, but wa gyud nimo nahatag imong kinabuhi. Diha ta nagka-problema. Diha man reason nakahatag ang Macedonian church because ilang giuna ilang kinabuhi. Voluntarily, mga igsoon. 2 Corinthians 9:7. Ingon sa Bible, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So,
dili og unsay naa sa kasing-kasing sa imong kauban. Napilitan husband and wife. Lain-lain mo giving. Dili ka pwede mo tana kanang habi. Pila may akong ihatag habi? Ana ba na inyong giving? Dapat ikaw mismo as you purpose in your heart. So you give. Dapat walay tao nga magkuan nimo, magmando nimo, mao ni hatag ha, mao ni ha kana ra ha. Walay makamando nato dapat. That is an individual will according sa imong faith sa Ginoo. Mo na di magkumutuog gyud nga wa gyud ta gyud mga kaigsunan. So kung nagsugod ka sa kanang 2 mites, then start. Ang pila may ako mahatag anang 2 mites, pastor. Ihutol-urot na lang na oy. Maulawan ka sa widow woman. Ihurot na lang na. 5 ka, so may kaning 5 pesos man pastor, akong kwarta pastor. Pila may ako ihatag gani. Imo pag yun nang tadtano na imong 5 pesos, ilulo na tananoy na unsa magkamaro man na. Ni maura man gyud akong kwarta pastor. Mao gani mo na ilunod tanan kay maura na. Mabuhi ka na. Ha? Asa man kamo adto para makapaniunto ka ng 5? O di hatag na sa Ginoo para pakanon ka niya. Ano na ka simple, wala nangita ang Ginoo mga kaigsunan og dagko nga amount, nangita ang Ginoo og tinuod nga naa gyud sa imong kasing-kasing. It should be voluntary and willingly. So, nindot kayo, tudlo na sa Bible igsoon, katuna na kay kung di na nimo katunon, asa pa magkalain mag-learn. Purpose in your heart. So meaning kanang inyong offering sa balay pa lang ready na. Pag abot diri, mo take na lang kanang short quiz kay bawo na ka sa answer. Tay pa nakasamot mo? Kay nag-take na magkag-exam diri. Nag-take na kag quiz. So pagkuha nimo sa kanang envelope diha na anay questionnaire o nanay imong tubagan na diha mga kaigsunan kay bawo na kag unsa imong isuwat. Dili kay bintot-bintot mga igsuon. Pilay ibutang ani. Dili ingon ana, imo na nang gi-purpose. Mao na pag-abot diri, so na lang nimo, isuwat nimo, ready na ka. Sa to pa na ready ka sa imong offering, dili diri. Sa balay pa lang, gi-purpose na lang imo. Kay kung ari diri mga kaigsunan, makakita ka og kanang makadungog kag mga istorya, mura kag mapugos. Di ba? O niya, wa pa ka na ready. O niya, pagkauman, oy, mga igsuon, naatay tabangan, urgent. Mabuang kag samot, nga naman. O pag ka na ready sa imong offering, yan na pwede, sana naman, oy, hindi surag kwentahon, ani, oy. Niya, diyo trabayan na nimo. Kung saan man nimo pagtunga-tunga ron. Amo na kinahanglan i-purpose gini mo mga igsoon. So, kung paminaw nimo wa jud ka ikahatag, give yourself first. Simple kaayo. Number 4 and last. It is to be liberal. Ang giving liberal, walay pugong mga igsoon. Dapat ang imong pag-give sama sa Ginoo ba nga siya gihatag siya, wag gyud pugong-pugong kung unsay panginahanglan. Na kung capable, then do it. 2 Corinthians 8:2. 2 Corinthians 8:2. The Bible says, tanawa ang Macedonian church, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Unsa sabot ang liberality? Giving. Unsa nga klase nga giving? Willingly. Abundantly. Mga igsoon. Nganong nakahatag sila na, luyo sa ilahang kapobre, deep poverty. Pagkalisura sa kinabuhi. Nga ngano nabuhat man na nila nga,
Kanang abundance of their joy, naa sila kalipay, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Nganong nahitabo mana? Willing sila, gihatag nila ilang kaugalingon. Beyond their power, they were willing of themselves. Tanawa na mga igsoon. Beyond their power, willing sila. Amo na pagtunol na nila kang Apostol Paul, sila pa'y nihangyo, please, Paul, dawata ni palihog. Di ba? Dili kay, kanang nami giving diri, pero kay ba, magka nagkalisod, may sa imo nin dawaton? Kung kamoy tagahan na, dawaton ni mo? Ayaw na lang, uy. Ayaw na lang. Sila pa'y nihangyo, please, dawata. Pagkanindutas batasan. Liberal. So, kaning liberal soul, liberal ang paghatag mga kaigsunan, dili gyud na siya mahimong excuse ang imong situation. Nagkalisod ka, pobre ka, praise the Lord. Give liberally. Diba? Liberally. Dili ka magkwenta ba? Hatag lang. With joy. Makita rin na nimo after. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. Naa. Trial of affliction. Grabe kalisod. But there is joy. Sultian tamo mga igsoon. Mas pilion panako na nga naa sa kalisod pero joyful kaysa naa sa abundant life mga igsoon but sorrowful. Sa may mahimo anay mong kwarta, imo nang kaunon, magkalibanga ka. Samot na imong problema. Dili makalipay ang kwarta mga igsoon. Ang makalipay ang pagsunod sa Ginoo. So ang tudlo niya kabahin sa atong money, share it. But voluntarily. Liberally. It should be done. It is to be liberal mga igsoon. 2 Corinthians chapter 9 verse number 6 katapusan. 2 Corinthians 9:6. Tanawa ko sa gisulti sa Bible. Gipapili ta. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully or liberally shall reap also bountifully. Umao na, kung nananom kag mangga, usara kaliso, ay napangita, o katong mangga to, di na to imo. Ay na to gaguna, usara. Pero nananom kag daghan kayong liso, o di, mo enjoy ka sa daghan kayong mangga. Are you listening? O karon ang imong paghatag, sparingly man. Unya, mangita kag dagkong blessing. O bitaw na, daghang mga Kristiyanon, mahadlok magandoy og 4 wheels. Kaya nga naman, mahal man na, pastor, ang iyahang maintenance, ang iyahang kanang mga ligid, mahal man na. Uya, naanad ka sa motor, tagpila na ligid sa motor gani? Pira nga libo? 1,000 ana? 1,100 ana? O 11,000 ang sa SUV. 13,000 ang usa. Asa man ka? Sa 4 wheels o sa motor? Auto, gamay-gamay na siya. At least nasa 8,000, 6,000. Ingon ana. Kumpara sa usa ka libo, asa man ka? Oh, pero kanang mga auto lang mga igsoon, imong sakyan, limited na iya maadto. Dili sa kaadtoan ng lubak-lubak ka aistanan, di na kaadtoan ng 360 degree, daghan ka na siya bawal. Kaya nga naman, di na pasakon dito. O, kanang mga kuan na kayo, kanang mga lisod kayo nga mga dan, di na nimo masod. O, nasa na say pros and cons. Pero kung gusto ka nga, walay pugong masudlan na nimo mga kaigsunan, you need to pay more. O, umunang dili ka kapangandoy ana mga butanga, tungod kay kaybaw ka, dili ka capable. But good news, God is able. Then panaminaw ta, God is able. Unsa may buhaton niya, manduan ra niya ang grace toward you. Simple kaayo mga igsoon nga prinsipyo.
Pero perting lisura kat unon because the devil doesn't want you to be blessed. Oh. So, mo na rin ang pagpili. God wanted you to receive the blessing He prepared for you. But the devil doesn't want you to receive it. Kinsa man imong pilion nila. Ikaw may mo choose, di man ang Ginoo mo choose. Ikaw mo'y gipapili niya. Kinsa man imong pilion, kinsa man imong tumanon. Ang yawa nga niingon ayaw hatag. O ang Ginoo nga niingon invest, ihatag na. Ikaw may mo pili. Amen? So unsa gani ang atong gihisgutan ron, the principle of giving? The principle of giving. Unsay una natong gisgutan? Gisugdan sa Ginoo. It is initiated by God Himself. So kay siya may nagsiugdaan at least sigurado na ka nga once nga mo join ka sure gyud ka. Kay ang Ginoo mo'y tag-iya nga kalihukan. Mo join mo? Ikaduha, it is to be done thoughtfully. Dapat naagyud kay concern. Kanang thoughtfully, na mo gunay love good. No? Pamitan na mo hatag ka kay thoughtful ka. Kay naa kay gugma. Ingon ana. Pero kung wala kay pagbati, batim-batia. Hatag lagi pero mabungi po kay mo giitsa. Sakita. Number 3, dapat voluntary. Dili pwede pugson ka. Sakit kaya ng pugson ka gatag. Diba? Muna ka nang naay mga kanang naatay tabangan. O, kinsay mo hatag. Unya, kanang bitong naay 3 seconds violation. Unsi tawag ka na sa basketball? O, kanang musud ka sa under kwan ba? Unya, di ba naay 3 seconds violation? O sa may silot ana? Ihatag na ang opportunity sa pikas. O, tanawa. Kanang dugay kaayo, nanay 3 seconds violation. So, mabalhin na ang opportunity nga to sa pikas. Imo unta to. Kaya nga naman, imo na ikaw na tatoy pasundon sa Ginoo og kanang hatag sa imuhang commitment. Dugay magkay ka. Mura naman ka, nagkigbugno pa magka. Wala. Wala panalangin. O dapat, pag naay mga opportunity nga natay tabangan, mag-ilog mo. Ikaw gigipabuot sa Ginoo. Unsa man nga measurement imong gusto gamiton, then God will begin with your measurement. All right? So not pinugos ha, dili pinugos, voluntarily. Number 4, it is to be liberal. So, unsa may pasabot na ng kinahanglan liberal gyud ang imong giving? Way pugong. Unya dili mo matter kung unsay situation nimo. Mao na kaning giving is open to all. Giving is not only for rich people. It is open to all. Bata o tiguwang. No? Kanay inyo mga anak, tudluoy gyud na ninyong hatag. Teach them to share. Na sila'y bound, teach them to share. Nindot na nga nindot na siya nga itudlo ninyo sa inyong mga anak. Kay kung magtubo na imong anak nga hakog, but na lang. Igkatiguang nimo. Number 1 ka maka-experience sa iyang kalaog. Sultian ta ka. Number 1 ka mag-antos sa mga igsuon. Muhila ka magdugo diha ma. Bahala ka diha. Total pa doon na ka matay good. Sikita Kami bata-bata pa taon mi kinahanglan pa may mga mabuhi. Okay mo na imong gitanom sa imong anak. Pero tamnan na nimo og kanang maayong gawi, imo nang gipaduol sa Ginoo, it will be God that will teach your children how to take care of you when you are not able already. Moabot ra ba gyud na igsoon? Moabot gyud na nga hasta pag inom sa tubig di na nato kaya.
Moabot gyud ang panahon na ganito ta ka mao mo ilis. No? Ilisan na ta hasta atong pag-dispose di na nato kaya, sila na mo ilo nato. No. Kung wa ka nagtanom dihag kaayuhan sa imong anak, bisan pag unsaon na nimo warning, atiman na ko matiguwang na kuhab, di kay ko nimo atimanon unsa may buhaton nimo. Tiguwang naman ka. Balik ka nimo. Ini kamatay nimo. Asa man as Biblia? Di ba? O tubagon si kasi mong anak, makabalik pa day ka ma. Kaya mo na lang hadlokon, what you so you rip. Dili, mo bito na imong girip, kay mo imong giso. Naminaw mo? O atiman na ninyo inyong mga gagmay. Teach them. Ha? Bring them to the Lord. Ang problema, usahay, sipiat na to mga parents, dili na to dadon ang mga bata sa church. Dili na to sila reminded permi, simbata. Mo na inig ka tiguwang na nimo, wa jud kay anak nga mobati og kaluoy nimo. Because only God can do that. So praise the Lord sa ato ang gi-learn this morning. So every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given to us this morning. Thank you so much, O Lord, for allowing us to hear a message that we really needed, Lord, sa pagpangalagad sa imuha. Help us to learn giving according to your principle. So please, Lord, help each and everyone nga dili gyud mo negative kabahin sa giving, Lord. Kay mauni ang imuha nga paghimo nga makaabot sa among panudlanan ang imong panalangin. Salamat kay Lord sa mga obstacles sad nga nakapalig-on sa amoang Kristohanong kinabuhi, but help us not to stop because of those problems nga naa nag-atang sa among agianan. But help us, Lord God, to learn from it and to continue sa pagpangalagad sa imuha, Lord, whatever happens. And I pray, dear God, that you will bless your people, dear Lord, to kneel down in the altar for you, O Lord, so that they could also send to you their prayers kung unsa man ang ilang ampo diha kanimo, O Lord. I pray that you will hear them and bless them, O God, as they come to the altar this morning. This is for your glory, O Lord, in Jesus' name. Amen.